ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ngayong gabi sa Anggulo, anibersaryo na naman ng EDSA People Power Revolution of 1986. Anibersaryo rin ng pagpapatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. 2 kalahating dekada matapos silang mapatalsik sa Malacanang, nananatili pa rin sila sa kapangyarihan. Sa Ilocos Norte na kanilang baluarte, punong lalawigan ang panganay na anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na si Aimee. Sa kanyang papel bilang gobernadora, iba na namang aspeto ng kanyang pagkatao ang kanyang ipinakikita. Magandang gabi, ito ang Anggulo. Ng hapon ang set interview ko kay Maria Imelda Josefa Marcos na mas kilala bilang Aimee Marcos, ang kasalukuyang gobernadora ng Ilocos Norte. Ang panganay sa 4 na anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at dating First Lady Imelda Marcos. Ito kasi ang ibinigay ng kanyang executive assistant na maluwag na schedule raw ng gobernadora sa araw na ito. Bago pa ang takdang oras, nasa loob na kami ng kanyang opisina sa Kapitolyo. Naroon na ang gobernadora at busy sa kanyang cellphone. Maganda pa ang mood ni Aimee nung una. I have 5 minutes. How long is it? Pero nang sabihin naming tungkol sa kanyang kabataan at buhay noong panahon ng martial law ang aming pag-uusapan, dito na nagsimulang maiba ang mood ng gobernadora. Hanggang makaupo siya sa aming set. No, it's not okay, but we're here. I'm stuck. I have so many things to do. I have to go and make ikot these people also, you know. Sila nga ang bumoboto, sila yung amo, di ba? Was this included? Nobody informed me of this, you know. You never informed me. You said they were going to follow me around. I said, follow me around. I don't care. But nobody told me that I have to stop everything and give them an interview. Who told me? Did anyone tell me? Was I told they were going to like require me to stop for an hour? Was I told? No, I'm just asking. I wasn't informed. I'm sorry. I don't have an hour. Not in the middle of the day. Actually, let's do this another time. I'm really sorry. Okay, bye. Makalipas ang 6 na oras, lumamig din ang ulo ng gobernadora at kusa nang nagpaunlak ng interview. At dito, agad siyang humingi ng paumanhin sa aming team. I'm so sungit. Sorry. Anyway, nakatapos na rin, I think. Ang ugaling ito raw ang pinakaayaw ng gobernadora sa kanyang sarili. Pero nagpapasalamat daw siya dahil nasanay na at naiintindihan naman siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Masama akong magsalita pag tinotopak. Nakita naman ninyo eh. Talagang may topak ako eh. I have a really vile temper. Pero wala pang 2 minutes tapos na yun. Kaya lang, yung mga hindi sanay, namamatay na sila by then. Pero ganun lang. Wala naman ibig sabihin yun. Tapos na. Tapos nagugulat na lang ako, ba't ka takot? Tapos sabihin na, hindi kasi galit ka. Hindi, tapos na eh. Ako tapos na. Ewan ko, ba't kayo ganyan? Hindi gaya ng kanyang ina na mahilig anya sa pakikipagsosyalan, hindi raw lumaking palakaibigan si Aimee. Iilan nga lang anya ang kanyang mga kaibigan. Na politiko, yung nanay ko, natural na natural. Talagang makatao, mahilig sa mga sosyalan. Talagang very sociable, very sensitive person siya. People person siya. Ako,
Mas hilig ko mag-isa at ilan lang yung kaibigan ko. Wala akong maraming may halong pagka-weirdo. Hindi naman. Marami naman akong kakilala. Pero kailangan ko rin ang panahon na mag-isa. At hindi ko kailangan yung pagiging bida o sosyalan. Sinasabi ko nga sa Ilocos dito, huwag ninyo ako asahan sa mga piyesta. Kasi tamad ako dyan eh. Kaya lang mga wedding, mga party, hindi akong pwedeng asahan. Pero asahan na lang ninyo pag may nagkasakit, may naaresto. Ilocos Norte. New government listens. Noong 2 ng Pebrero, inanyayahan kami ni Amy Marcos na saksihan ang kaarawan ng lalawigan ng Ilocos Norte. Happy birthday! Ipinagdiriwang ngayon dito sa Ilocos Norte ang ika-100 at 74 na pagkakatatag ng kanilang lalawigan. At syempre, pinangungunahan ito ng kanilang gobernador na si Amy Marcos. Ang mga pagdiriwang na nakikita ninyo ngayon sa aking likuran ay ilan lamang sa mga aktibidad para sa nasabing pagdiriwang. We request again the Honorable Governor Amy Marcos and Sa pagdiriwang na iyon, kaliwat kanan ang pag-aasikaso ng gobernadora sa kanyang mga nasasakupan. Di magkandamayaw ang taong gusto siyang masilayan para lang magpa-picture. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. 26 na taon na ang nakararaan nang tumatak sa kasaysayan ng bansa ang isang madilim na kabanata. Ang 2 dekadang diktatorya ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa loob ng mga panahong yun, wala na marahil mas makapangyarihan pa sa pamilya Marcos. Pero nang mapatalsik ng EDSA Revolution ang kanyang ama, naglaho sa isang iglap ang kinang ng kapangyarihang nakabalot noon sa pangalang Marcos. Hindi naman namin alam yung mga nangyayari. Ang alam lang namin, pupunta kami sa Ilocos. Wala man kaming alam na magkakatrayduran. Tapos makikidnap ka, sa Amerika ka na. Hindi namin alam. We had no clue. Ang alam namin, uuwi kami sa Ilocos, okay lang. Tapos nagkagulo na, dumating na yung mga Amerikano. Tapos dinala na kami sa Hawaii. Di naman namin alam. Sabi ma'am, alam na doon natapos eh. Ngayong 56 na taong gulang na si Amy, kinikilala muli ang mga Marcos sa larangan ng politika. Matapos kasing manilbihan ni Amy bilang kongresista ng Ilocos Norte sa loob ng 3 termino mula 1998 hanggang 2007, nagsisilbi siya ngayon sa kanyang unang termino bilang gobernadora ng lalawigang pinagmulan ng kanilang angkan. May pressure po bang kaakibat yun? Siyempre may pressure, no? Kasi unang-una, dito sa Ilocos Norte, ang pressure, akala nila kaya namin gawing lahat eh. At nasa Malacanang pa rin yung tatay ko na pwedeng sagutin lahat. Sa Maynila naman, sobra-sobra naman yung paglalait, yung pag-iinsulto, dami namang stereotype na hindi ka naman kilala kung ano-anong pinagsasabi eh. Kung babalikan daw niya ang kabanata sa buhay ng pamilya noong presidente pa ang kanyang ama, wala raw tumatak sa batang isip niya ng anumang bahid ng karahasan o kaguluhan. Pag nasa Malacanang, siyempre, limitado yung galaw mo. Teenager ka pa, hindi ka naman nakakalabas ng kasama ng mga kaibigan mo. Ganun. Pero, no, parang di naman ako na-deprived eh. Kasi ikot naman kami ng ikot. Tsaka, madalas nasa abroad ako eh. Kaya hindi rin naman nila alam kung anong pinaggagawa ko. Kaya ayos din. November 12, 1955, ipinanganak ng dating unang ginang Imelda Marcos sa lungsod ng Mandaluyong ang kanilang panganay na si Amy. Dahil unang supling, daddy's girl daw na maituturing si Amy. Kasi maliit pa ako, talagang sidekick na ako. Akong taga-bit-bit ng papeles, taga-ayos, taga-type, gano'n. So, lagi ko siyang kasama. Wala namang favorite kasi yung tatay ko eh. Lahat naman kami favorite children. Isa lang yung lalaki, di syempre favorite son. Isa lang yung bunso, di syempre favorite bunso. Hindi, lahat yata kami favorite. Walang masyadong favoritism. Yung iba, hindi nila alam yung I have.
Kahit papas girl, sa kanilang magkakapatid, siya rin daw ang madalas sakit ng ulo ng kanyang mga magulang at madalas na pagbubuhatan ng kamay. Masyadong rebelde mula sa Paul. So, kung ano man yung patakaran o kung ano yan yung uso, kung ano man yung sinasabi na ganun yung tama, parati kong kine-question at ayoko sumunod eh. Napalo ba kayo ever? Napalo? Oo naman. Kayo ever? Oo, madalas. Ako kasi nga rebelde tsaka pasagot-sagot eh. Wow! Winner! Bagamat galing sa angkan ng mga politiko, hindi raw likas kay Aimee ang pagkahilig sa politika. Pero dahil tila may kaakibat daw na responsibilidad ang dinadala niyang apelyido, wala raw siyang ibang pagpipilian. Pero nga sa apelyido na, ganun yung tao, siyempre, na-expect kang pumasok sa politika, ang taas ng expectations. Tapos siyempre, yung pamilya mo, andyan ka na. Kahit hindi ka masyadong type ang politika, pag nandyan na, harapin mo na. I mean, anything worth doing is worth doing well, no? Pagigihan mo na, karirin mo na siya. Taong 1998, higit isang dekada matapos ang martial law, unang sumabak sa politika si Aimee Marcos. Tumakbo siya at nanalo bilang kongresista ng 2nd District ng Ilocos Norte. Itinanggi naman ni Aimee na may balak siyang sundan ang yapak ng kanyang ama. Salamat sa inyong lahat. Mabuhay! Hindi ko nga gusto ng politika, higher post pa. Hindi, I mean, wala. Ang sinabi ko dito sa Ilocos, this is a 6-year, minimum 6 years ako rito. Kasi 3 years naman, wala kang matapos na project, kakahiya naman, di ba? Wala kang nagawang maayos. So, I'm pushing really hard for at least 6 years and pushing that the project's finish. Ano man ang kalalabasan ng panunungkulan ni Governor Aimee Marcos, isa lang ang sigurado. Mananatiling bahagi ng ating kasaysayan ang kanilang pangalan.